hindi. Eh, palaging ganun yung ano yung pakiramdam ko na walang kasiguruhan maski gaano ako magpapakabait sa buhay ko. And I think this scripture is put it right na it is for freedom daw na namatay si Kristo para sa atin. And dahil ayaw niya na magpaalipin daw tayo sa kautusan o kaya sa laws na ginagawa na sa mga ginagawa natin, mga sinusunod nating mga law, no? And gusto ni God na mabubuhay daw tayo sa pananampalataya. And sa Kanya, kay Jesus. And uh, totoo nga, nung naging disciple ako, ay uh, pareho pa rin naman na sumusunod ako sa kautusan o sa may expectation pa rin si God. Pero iba na kasi mas secured na ako na uh, naintindihan ko na lalo ang aking pananampalataya o kaya ang aking kaligtasan. Dahil namatay si Jesus sa akin at hindi ko na kailangan mag uh, uh, magpakaalipin sa ating sa mga kautusan, no? Pero ang sabi sa verse natin, din natin dito, you my brothers and sisters were called to be free. Ayun, may yung freedom pa rin kanina sa verse 1. Tinawag daw tayo maging free. Free na hindi tayo alipin ng law, ganun. Pero ang sabi nila dito, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So, mas lalong um, mas lalong pinaintindi sa verse 16 kung kung ano ba ang kadahilanan ng ating kalayaan daw kay Jesus. And that is not to indulge sa ating mga sarili o kaya sa mga kagustuhan lang natin, kundi yung sabi nga niya, sa indulge the flesh, yung ating mga kahinaan o kaya magpapabibigay lang tayo sa ating mga kagustuhan. Rather, sabi niya, serve one another humbly in love. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Okay, so huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan niyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. So that is what our devotional is all about all the time, and that is to hear and the lesson from God. Pero most importantly, magtutulungan tayo at magmamahal. So ngayong gabi ay ako dapat ang mag preach o kaya magbigay ng lesson, pero hindi ko nakayanan. Kaya may tinapik ako ngayong gabi na magsalita at napakaakma talaga ng salita ni God. No? Katulad nga nito na we serve one another humbly in love. Ay, so, nagmamahalan tayo at nagtutulungan. So itong brother na to ay palaging naaasahan at tumutulong. And that's the reason why ngayon ay mas lalo din ako na free. Maling ano yun, maling interpretation, pero nakalaya ako. Pero yun, I just want to welcome you once again. Gusto kong tonight our speaker will be Nico. Naghanda siya ng lesson for us tonight at mga merits. So let's be excited sa lesson. But before that, ay manalangin muna tayo at diretso na rin tayo sa ating good news one. So let's pray. Lord, Heavenly Father God, thank you so much for this time that you have given us opportunity, a chance, and a privilege once again na magkakasama-sama po bilang mga anak po. Thank you, Father, for always caring and
for always looking after our needs. Hindi lang sa physical, lalo-lalo na po God kundi God sa spiritual naman. Sana po God bilang mga may asawa ay maintindihan po namin ang kagustuhan po ninyo, lalo-lalo na po God sa uh, pakikitungo po namin sa aming um, mga spouses, Father. At lalo, sana mag-grow po kami at sa inyong mga salita at matutunan po namin kung paano magtulungan at magmahalan bilang mga asawa. Thank you, Father, for this time. May you please be with us in every part of this devotional. In Jesus' name, I pray all these things. Amen. So, ayun. So, diretso na rin tayo sa good news. So, why don't we just, sige, magtawag na. Wala akong uh, tinawag o kaya um, nakausap para mag-good news ngayong gabi na ahead of time, pero alam ko na marami tayong good news. Ayun. Yung mga mukhang nagde-date lang tong mga taga-Tabuk o sa sila, may coffee table sila sa harapan nila. Ba't kaya hindi na lang sila ang maunang mag good news kasi nasa coffee table sila. Sige. Ayun, sige. Sino ba tumatawa? Si Frances ba o ah, si Eman? Okay, yun na. Good news. Maraming good news sa mga anak ko eh. So, Si Doc Lai. ha? Ano? Ayan. Ayan si Frances. Okay. Good news, Yun. Doc. Hindi, wala na ako sasabihin pa mo. Hello. Mas managal. Good news from Garbida family. Ayun, tinawagan namin si Lander kanina. Nasa Cebu siya ngayon. Pumunta sila sa Bohol para matulog yata doon. Ayan, so awesome naman si God. Doon sa pagsalita niya, mga 1 minute lang yata yun or seconds. Nakapunta siya ng Cebu. Ayan, so at ang good news ko pa, pag si EJ naman, ang maganda kay EJ, siya ang reminder namin. Nagbabasa kami ng Psalms. Nasa Psalm 15 na kami. 15, 16. Psalm 16 na kami. So paggabi, matutulog. Then, short lang, as in basa, and then nagbibigay ng insight ng konti. Then tutulog na. So, yan lang mga kapatid. Tapos, hopefully, mabisita namin si Alan. Alan dito sa Tabuk para ma-set up ng study. This July, sana makapag-Bible talk kami. Yan lang mga kapatid. Thank you. Anong meron kay Anong meron Anong kay good news sa Cebu? Ba't Lander? nandun si Lander? Representing Kaling Cordillera, no? representing Cordillera, nanalo kasi sila sa Broadcasting English. TV broadcasting nung Karaa, nung regional contest. So number 1 sila, kaya sila ang representative for national sa TV broadcasting. Bale, 7 sila. May technical doon, may editor, may anchor, broadcaster. Si Lander, isa siya nagsasalita. Broadcaster, editor, video editing and writing. So, yun yung ginagawa nila. So, nandun siya sa Cebu, babalik sila bukas ng gabi siguro. Tapos na yung competition? Tapos na bro, ang competition. Kailan sila? Bukas daw ang result. So hindi pa tapos. Bukas pa yung result. Pero tapos na yung nila, yung presentation. Hello, Mama Jose.
Yan lang po. Amen. Sige bro, thank you. So, ayan, kanina medyo sumasakit na kilikili ni Doc Lai. Kanina pa nakataas ang kamay niya. So, sige, Tita Josie mamaya. Si, si ano muna, si Lai muna sila. Then si Tita Josie. Ah, sige, ang good news ko lang ay si Camila na-baptize na. Yay! Oo, ayun, awesome lang yung heart ni Camila, pero like what we know, no, bata pa. So, kailangan po niya ng guidance mula sa ating lahat. So, every time na makikita niyo siya, I hope na mabibigyan niyo po siya ng ng encouragement. Kailangan niya ng, of course, father figure, kailangan niya yan. Tapos, kailangan niya ng, mapaalalahanan parati na, she has to have her own convictions. Yun naman yung talagang nire-reiterate namin sa kanya even before na yung faith niya dapat hindi base lang dun sa faith ng mama niya or faith ng tita niya, pero dapat siya mismo meron siyang sariling convictions. At yun naman yung yun naman yung ginugol niya din. So, let's encourage her kung pagpakita natin or kahit text-text lang. Yun lang. Salamat. So, meron tayong dalawang bagong mga kapatid. Sunday, si Lilian at saka si Camila. Yan, let's welcome them sa kingdom. Encourage natin sila. So they are the 74th, 75th and 76th disciple of ICOC Isabela. Okay, Tita Josie, nagtataas kaya tayo ng kamay. Nakamute. Sige. Naka-stop niya ako. Ang good news ko rin kay God, thankful ako kay God dahil nakarating din si James sa India na safety ang travel na. Dahil may meeting siya doon sa employer niya. Kaya nagulat ako nung birthday niya pa naman, nandun siya. Doon siya nag-celebrate ng birthday na niya. Yung boss niya raw ang nag-celebrate ng birthday niya. Naririnig ba, Alvin? Yes, Tita. So, ang ko lang, nagpapasalamat ako kay God dahil kahit papano, sa trabaho niya doon sa India, ang company niya ay may meeting sila kaya nakarating doon. So, ang hinihiling ko mga kapatid, ipagprenga natin ang safety ng James doon. Yun lang. Yung church building sa Kawayan. Okay, so meron pa ba? Good news. Alam ko maraming good news eh. Pero, yeah, so maybe 7:46. Thank you, Tita Josie. Good news. Welcome sa So yeah, excited na tayo lahat sa lesson tonight. Yun, sabi ko nga, very short notice ang bigay ni Nico ng lesson tonight. Pero I believe, kinikita niya yung title kanina, excited ako. Si Nico na sa kanyang lesson. Thank you very much mga kapatid sa good news. Yeah. Ano nga pala? Gusto natin batiin si Sherwin ng happy 41st birthday today. Happy birthday!
Okay, so Nico, all yours. Ako. Okay. Ikaw na. Maraming salamat, Alvin, and good evening to everyone. Good evening, especially a birthday boy, si Sherwin, who is turning 20 plus today. 20 plus 21. Okay, so this evening, I think first time ko ngayon na mag-share sa marriage ministry ng ICO si Isabella. And it's a Yes. privilege, it's a joy, it's a delight always to be able to meet with everyone. And salamat rin sa pagkakataon na ito na pag-share. Hindi ko kakayanin na gumawa ng bagong lesson. So itong lesson ay na-share ko na dati noong 2017 sa Quezon City Marriage Devotional din. At ito rin ang share ko ngayon sa ating gabi, sa ating ngayong gabi. Dati sa QC kasi medyo madalas din ako mag-preach doon sa marriage devotional. And madalas, pag nag-preach ako sa marriage devo, puro ba marriage yun, siguro nasa ilan yun? 100, 140, 150 disciples yata puro marriage. Madalas pag mag-preach ako, meron akong sinishare muna, meron akong sinasabi sa kanila na parang disclaimer. Sinasabi ko sa kanila na, okay, husbands and wives, pag nakikinig tayo ng lesson, yung mga scripture, yung mga lessons dito, parang look more to yourself rather than to your spouse. Kumbaga, imbis na isipin, oo nga, ganito yung asawa ko, isipin na lang natin muna na ganun tayo. Na-appreciate ko si Kuya Mark, sinare niya ito nung nasa marriage retreat tayo dun sa Apayao, sabi niya na pag tayo nakikinig ng lesson, isipin natin una, nag-apply sa atin kesa sa iba muna. And I think itong disclaimer na to, kumbaga, applicable naman sa kahit anong message, whether sa single, sa lahat-lahat. Pero siguro minsan mas applicable talaga sa mga marrieds. Kasi siguro, I know na right now, doing marriage devo, online tayo, pero siguro kung nakatend tayo marriage devo dati or even a regular service, pag may narinig tayo, di ba? Minsan, ilan sa atin na ini-elbow yung asawa natin, uy, ikaw yung binabanggit niya. And sana isipin natin muna, i-apply natin sa sarili kaysa sa mga asawa muna natin. Okay? Second disclaimer na madalas ko din i-share sa mga tao bago magsalita is, sana wag nating isipin na ang preacher ay nagpipreach ng lesson ko dahil strength niya or meron siya kumbang moral ascendancy kasi it's not always the case. And in my case, madalas, yung nasi-share ko yung mga weakness ko din. Kumbaga, hindi ako yung tipong may karapat dapat na mag-preach dito pero dahil struggle ko siguro to, kaya ko rin sinishare. Okay? So ang topic natin ngayong gabi ay purity. Purity in marriage. Teka lang. Pull up ko lang ang PowerPoint at i-share. Share. Please lang ha, huwag niyo watching na to. Sa mga anak. Ano? Share. Okay na ba? Nakikita? Okay. Yes, bro. Thank you. Yes. Oh. Okay. Good. Okay, so sa lesson, ito, purity in marriage, or actually, hindi lang naman, it's really a lesson about purity. So pwedeng mag-apply din to kahit sa mga singles, campus, seniors, kahit sino, pero siguro medyo madalas magta-touch rin tayo in marriage. Wala akong mga points or bullet points. Meron lang ako a bunch of scriptures. Maraming scripture na hopefully makatulong sa atin na mag-grow sa purity. I think halos lahat ng scripture na babasahin natin ngayon ay medyo familiar scripture. Nothing naman new, nothing groundbreaking. Pero it's good to be reminded by scripture for us to be mas pure in heart, pure in thought, and pure in speech, and pure in life. Bago tayo mag-start, mag-pray lang ulit tayo. Ama, magandang gabi sa inyo, Panginoon. Salamat lang, Father, that we have a devotional, God, na Thursday evenings, sa marriage ministry, Father, and other ministries po, Panginoon. We pray, God, that your Spirit would always work in all of us, Father. Work, God, to devote ourselves to you, Father, God. Your Spirit would work, God, in really giving us the heart to praise and worship your name, God, and to glorify you, Father, not just through our words, God, but more so through our lives, po, Panginoon. I pray, God, that your word, Father, will really speak loudly this evening sa aming lahat, po, Panginoon. Speak more loudly than my own voice, Father. I pray that your Spirit, God, would guide all of us, not just now, but always. Salamat sa lahat, Panginoon. We love you, God. We pray this in Christ's name. Amen. Okay. Siyempre, simulan natin kung purity in marriage, ang unang scripture babasahin natin ay sa Hebrews chapter 13, verse 4, na sabi dito, marriage should be honored by all,
and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. And parang hindi ko ma-stress enough kung paano the Bible really stresses how our marriage should be kept pure, how we should keep our marriage, sacred, sacred from outside forces, and talagang maging godly tayo. No? Titingnan natin ilang scripture na nagbabanggit about hindi purity pero impurity, kumbaga, para medyo magkaroon tayo ng takot na maging impure, kumbaga. Babasahin natin sa Ephesians chapter 5 verse 5, sabi dito, "For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ." And sabi dito, kumbaga, kung i-edit ko lang ako, parang sinasabi dito, you can be sure about this. No impure person has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Medyo strong words to, no? Parang sinasabi, kung impure person ka, wala kang inheritance. Siguradong wala kang inheritance sa kaharian ng Diyos. And these are powerful words. It's a powerful statement. Na purity may well be a salvation issue. Na madalas siguro iniisip natin salvation issue are mga doctrinal, baptism, forgiveness of sins. Pero dito sasabi talaga, purity just might be a salvation issue. Kaya talagang ini-stress na kailangan natin seryosohin ang purity. Sabi sa Ephesians 5 verse 5. Sa Revelation 21 verse 27, very similar din. Sabi dito, nothing impure will ever enter it. And if kung familiar tayo sa Revelation 21, pinapanggit ito yung New Jerusalem, ang New Heaven. So ang pagkaintindi ko, heaven ang pinag-uusapan dito. Heaven yung setting. And sabi, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Sabi, nothing impure will enter heaven. No one who does what is shameful or deceitful will be able to enter heaven, kumbaga. Very strong words, ano? Na kapatid, we might not make it to heaven kung meron tayong impurity. Kasi yung impurity, kumbaga, parang sa metal detector, hindi lulusot yan. Kumbaga, hindi ka pwede pumasok ng aeroplano kung may dala kang baril, kanyon. Hindi ka pwede pumasok. So kung meron tayong impurity, sabi, hindi pwedeng dalhin ang impurity sa heaven. So it could really disqualify us from our inheritance in heaven. Kaya kailangan talaga tayo mga disciple, tayo mga anak ng Diyos. Those of us who claim to be Christians, we must be radical with our purity. We must be radical in battling impurity because it would be a salvation issue. And sabi nga, kung siguro mga old Christian, tulad ni Alvin, baka alam natin yung kanta, sabi, if I don't get to heaven, it will be nobody's fault but mine. We are responsible for our own salvation. We are responsible for our own purity. Tumuloy tayo sa Colossians chapter 3 verse 5. Sabi dito, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So nasama dito, no, na ang impurity nasama sa kasama sexual immorality, evil desires, greed, idolatry, and sabi dito, put to death. Patayin daw, kill. Hindi lang daw bugbugin, hindi lang daw bawasan, hindi lang daw takutin, pero dapat put to death daw. Ganito karadikal si Paul. Ganito karadikal ang Bible when it comes to sexual immorality, impurity, lust, evil desires. Sabi, we should put it to death. Ganito ang attitude ni Paul. Ganito ang attitude ng Bible. Ganito ang attitude ni God towards sin, towards impurity, towards sexual immorality. And tayo mga kapatid, or personally, individually, what is our attitude? What is my attitude towards impurity, towards sin? Ito ang kailangan nating tularan na attitude na we should put to death whatever belongs to our earthly nature. Kasama dito ang impurity, ang lust, ang evil
desires. Sa isa pang letter ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verses 4 to 6, sabi dito, rather, as servants of God, we commend ourselves in every way. So si Paul, nagsasalita dito, sabi, we commend ourselves in every way. In great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love. And sa pagkaalam ko, alam ng mga tao, yung kumbaga yung naging buhay ni Paul, kaya talaga ipagmalaki na I have endured troubles, I have endured hardships and distresses, nabugbog ako, nakulong ako, sa mga riot, nabugbog ako doon. I work hard, I've spent sleepless nights, nagutom ako, all for God's kingdom, all for God's gospel, all for God's people, all for you. Sabi niya, I can commend myself, we can commend ourselves in this way. Tapos sabi niya, also, I can commend myself, we can commend ourselves in purity. In purity. In other words, sabi ni Paul, I, Paul, can be proud of my own purity. And I think this is something na dapat tularan natin, i-aspire natin. Can we say personally that I can commend myself in my purity? Can I say na I am someone who is proud of my purity? Not prideful, but proud because naipaglalaban ko ang purity ko, katulad ni Paul. So mga kapatid, brothers and sisters, let's be someone who is an example in purity, na pwede rin tularan, gayahin, imitate, katulad ni Paul. Not just in beatings, in hard work, sleepless nights and hunger, but also in purity, in patience, and in kindness. Si Paul pa rin sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Sabi ni Paul kay Timothy, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers. Saan? In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. And in purity. So si Paul nga, since nag-set siya ng example sa kanyang purity, kaya niya ngayon i-challenge si Timothy to set an example then in purity. Kumbaga sabi ni Paul, I can commend myself in my purity. So ikaw, Timothy, challenge din kita, ikaw din mag-set ka ng example for the believers in speech, conduct, love, faith, and in purity. Set an example in purity. So brothers and sisters, tayo din, in the same way that Paul was striving to help out Timothy, to challenging him in his purity, tayo din we can help other disciples in their purity so that they in turn then can help other people with their purity rin. Magtutulungan tayo so we could present each other as pure, as holy, as blameless, as a pure fellowship before God, before Jesus, and before the world even. Kasi alam mo, ang purity, nakakahadlang to, it hinders. Alam mo yan? Sa totoo lang, I think, ilan sa atin, siguro lalo ng mga brothers, pag struggle tayo sa purity, medyo nakahadlangan yung confidence natin, yung mga ministry natin, yung pagkilos natin, alam mo, preaching natin, pag-disciple natin, kahit Bible reading natin, prayer times natin, our purity or impurity could affect the mga aspeto ng buhay natin or halos lahat ng aspeto ng buhay natin. I'm speaking from personal experience. Kasi pag struggle ako sa purity, mahirap kumilos, andyan yung guilt, andyan yung shame, andyan yung embarrassment. And mga kapatid, it's also possible na purity issues would affect hindi lang ikaw at saka yung asawa mo, pwedeng ma-affect yung buong fellowship, especially kung nasa position lang tayo ng leadership. It could affect those that we are overseeing then. Ngayon, brothers and sisters, ngayon, imagine if yung fellowship natin, if yung church natin, if yung ministry, if yung Bible talk natin, was a fellowship kung saan pinag-uusapan natin ang purity. We're opening up about purity. We are challenging each other about purity. We are calling each other higher sa ating purity. What kind of fellowship would we be? Hindi ba kung isa-isa tayo na mas nag-grow sa purity natin,
imagine the power of the fellowship that we would have. Sa tingin ko, mas mag-grow tayo in number, mas mag-grow tayo spiritually, mas mag-grow tayo in our relationships, mas mag-grow tayo in our relationship with God, with each other, even in our preaching, in our ministry, in our outreach. So mga kapatid, maybe we could really even include purity sa ating mga D-time. Ako medyo nakakonvict ako dito kasi isip ko, napangako ko sa discipling partner ko na we would be talking about purity pero hindi pa namin na napapag-usapan. Pero we could do that, alam mo. And even sa ating mga marriage, siguro mas challenging kasi siguro marami sa atin, nagdi-D-time tayo, apat tayo total, no? Pero it might be, for us, it might be harder to share, especially with kung lalaki ka, yung wife ng discipling partner mo, baka medyo mas mahirap. We could feel free to maybe even have one-on-one D-times, brother to brother, sister to sister. Andun pa rin yung two-on-two, pero pwede rin yung one-on-one. Lalo ko young married ako, I would always have one-on-one D-times rin with a brother that I was discipling at married na kami pareho, or even ako personally, I would ask for D-times with my disciple, dalawang din kami. Pwede rin ganito if it would help us even to be more open to discuss about purity. Pero mga kapatid, even if we do struggle in terms of purity, sana wag mahadlangan na we would still disciple each other. Pwede naman natin sabihin, brother, you're struggling with purity, I'm struggling with my purity, let's struggle forward together, let's disciple each other, let's be accountable for each other. Let's help each other, let's read scriptures, let's pray together, magtulungan tayo para maging mas pure tayo before God. At wag tayong isipin natin na, ay, medyo struggle din ako, so ayoko naman tumulong, wala naman akong karapatan. Medyo sa totoo lang, para sa akin, medyo iniisip mo yung sarili mo noon dahil ayaw mong mapahiya. But if you love your brother or your sister, then you would be open and you would still take that leap of faith, you would still take that step para matulungan mo ang kapatid natin. At sabay-sabay tayo mag-grow in our purity at magtulungan. So ayun, mga kapatid, let's be open about our own struggles and then we can also help other people overcome their own struggles. Okay? So I'm talking sa mga disciples, lahat tayo, let's confess purity issues. Let's confess even temptations. Ito yung laging pinagmamalaki, hindi man lagi, pero ilang beses ko nang narinig kay Roland Monge sa Apple, sabi niya, ang proud ako sa ICOC, sa International Church of Christ, that tayo, we confess at the temptation level. Na even other churches na, mga hindi ICOC na church, alam niya ito tungkol sa ICOC disciples, that we confess hindi lang sin na pag-sin na, pero yung temptation pa lang, kino-confess natin para hindi na umabot doon sa naging kasalanan. Na mas mabuti pa yun, na temptation pa lang, hindi pa tayo nagsisin against God, hindi pa tayo nagsisin against the brothers or sisters or the fellowship. Temptation pa lang, kinu-cut off na natin, ino-open up na natin at dinidil na natin. So let's be that kind of a fellowship. Let's be that kind of disciple. And disciples naman, tanungin natin, siguro marami sa atin dito, we are discipling someone, or we can ask those who are discipling, kamusta na ang purity natin? There's a big chance, siguro there's a misconception na pag married naman, hindi nag-struggle sa purity. I think karamihan sa atin dito sa Zoom na to, alam natin na hindi totoo yan. Lalo ko kahit yung lead evangelist ng ICOC Philippines dati, sabi niya, iniisip ng mga tao na hindi siya nag-struggle sa purity, lalo na lead evangelist siya, married siya. Sabi niya, he struggles with purity even. So we could ask those that we're discipling, whether married din, whether single, whether involved, tanungin natin kamusta ang purity. Or even our disciples, pwede rin natin tanungin. No? Or we can even ask our own spouses para maging accountable tayo sa isa't isa at magkakatulungan tayo. Let's ask each other as well about purity para magkatulungan tayo. Okay? Sa 1 Timothy pa rin, sa next chapter, sa chapter 5, sabi ni Paul dito sa verses 1 to 2, 1 Timothy 5, 1 to 2, sabi, do not rebuke an older man harshly. Ako daw, wag niyo akong i-rebuke harshly. But exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers. Sa verse 2, older women as mothers, and younger women as sisters. Paano daw? With absolute purity.
with absolute purity. So tingnan uli natin dito, ang sinasabi ni Paul dito. Sabi ni Paul, treat other people like your father, like your brothers, like your mother, like sisters. In other words, treat them like family because we are family. Pero naisip ko dito, if we treat other people like family, ano ba yung family? Family malamang, ito yung tao na hindi mo iisipan ng impure thoughts. Siyempre, di ba? You would not think impure thoughts about family members. So ganito rin daw. I-treat natin yung older men, older women, younger women as family. Now, hindi tayo mag-harbor ng impure thoughts. Sabi, with absolute purity. Absolute purity. Let's treat everyone with absolute purity. And gusto ko lang tanungin sa atin, kasali na sa sarili ko, ay ba mas mindful ba tayo dati about our own purity kumpara sa ngayon? Were we more mindful before? And naalala ko lang dati, parang madalas namin na kung narinig ng younger Christian ako, ng campus or even singles, na brothers would preach about purity. And naalala ko lang isang, I forgot kung si Kevin Agut ba yun, sabi, ang lalaki, tayo, dapat tumitingin lang tayo sa babae only in the eyes. Sa mata lang daw natin tinikmanan. Medyo a bit radical, pero for me, parang ito yung dumikit sa isipan ko, na naging standard ko. Hindi ko laging nagagawa, pero ito ang is ko. Parang sang-ayon naman ako doon. We should look at women only in their eyes. Except for your own wives, of course. And alalahan lang natin, yung makasalanan, yung impurity, they start small. So sa maliit pa lang, i-catch na natin. Naalala ko sabi ng disciple ko sa akin, na may kinonfess ako na something about impure thoughts or something. Sabi niya, nip it in the bud. Tipong maliit pa lang siya na, yung bud bullet? Or, seedling, bud pa lang, wag na mag-grow, putulin mo na kaagad. Okay? Wag mo nang hayaan na yung maliit ay lumaki pa. Okay. So ngayon na question, paano tayo magiging pure? How to be pure? And siguro for many of us, familiar tayo sa Psalm 119 verse 9. Sabi dito, Psalm 119 verse 9. Hindi ko alam kung sino yung author. Mystery pa siya. Pero sabi, how can a young person, hopefully lahat naman tayo dito young at heart, how can a young person stay on the path of purity? Paano nga ba? By living according to your word. By living according to your word. Yung note pala dito sa NIV Study Bible, sabing purity means freedom from all moral taint. Freedom from all moral taint. Kumbaga, walang bahid, walang bahid ng karumihan. Kumbaga. Pero ito nga kapatid, kumbaga parang napakasimple. Paano ba maging pure? And just live according to the Bible. Parang o nga naman, If you just live according to the Bible, if you follow God's word, if you make the Bible your standard, hindi ba't mamumuhay talaga tayo ng pure? Hindi ba't yung isipan pa lang natin, yung speech natin maging pure if we stick to the Bible? Kung panghahawakan natin na ito talaga ang salita ng Diyos, ang standard natin sa pamumuhay, ang standard natin sa pag-iisip, ang standard natin sa ating mentality, sa ating heart condition, sa ating attitude, then this would definitely help us to become pure. So ang tanong sa atin, are we living according to the Bible, mga kapatid? Is the Bible our standard? Balik tayo sa teka lang. Sandali na. Okay. Sorry. Ayan. Sabi sa Matthew 7:24, therefore, Matthew chapter 7, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So from the Old Testament sa Psalm, hanggang dito sa New Testament sa Matthew, talagang ini-stress, napaka-importante yung you are living out the Bible. You are living according to God's word. And sabi dito, yung naririnig natin na salita ni Jesus, huwag mo lang pakinggan. Huwag mo lang paniwalaan. Pero put them into practice. Put them into practice. Kasi kung ganito daw, para ka ng wise man na solid ang foundation mo. So ito yung tanong, are we living according to the Bible? From Old Testament to New Testament,
ini-stress talaga that we should be living according to the Bible. Na hindi sapat yung nagbabasa lang tayo ng Bible, na nag-attend tayo ng service devotion, na nakikinig tayo ng lesson. Things natin tama. Nagko-quiet time tayo, napak-awesome na nabasa ko. Totoo talaga, paniwala ko. Kung naniniwala talaga tayo, kung naniniwala talaga ako, I would put this into practice. I would put this into my life. I would put this in my mind. I would put this in my heart and live it out. Let's go to Romans chapter 1. Romans chapter 1, sabi sa verse 24. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Okay. Tapos ituloy natin. Actually, dito nakikita natin na sabi God gave them over. Si God na mismo para sinabi, hayaan ko na kayo sa sinful desires nyo, sa inyong sexual impurity, dinidegrade yung bodies nyo. Parang sabi ni God, go ahead into your own depravity. Pero bakit umabot sa ganito yung mga taong binabanggit dito? If you go back a few verses, sa verse 21, 3 verses, sabi dito, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. So kaya pala daw sila na talagang give over ni God sa kanilang sinful desires, sa kanilang sexual impurity, sa degradation ng kanilang katawan, sa kanilang kung baga depravity at saka makasalanang buhay, kaya binigay na ni God sa kanila. Kasi, ano rin dahilan? Kasi kahit daw kilala nila si God, they did not glorify God. They did not give thanks to God. So yung pag-iisip nila naging futile. Yung puso nila naging dark, dumilim, na ibigay ng puso nila sa kadiliman. So isipin lang natin to. Kung titingnan natin, bakit yung buhay nila naging dark? Bakit ang buhay nila naging makasalanan na? Nalulunsak sa kasalanan. Dahil lang hindi nila glorify si God at hindi sila nagpasalamat kay God. Dalawang bagay nito. So if they did glorify God, and they did give thanks to God, and hindi na sana nangyari sa kanila to na yung buhay nila naging nag-give over na sa kasalanan. So I do believe our purity or someone's impurity is still a function ng relationship natin kay God. Do we give Him glory? Are we grateful to God? So medyo simple lang din nakikita ko dito, no, kapatid? Please glorify God. Let's give thanks to God. Let's be grateful for all His blessings. Kasama na dito yung blessing ng marriage, which is a very big blessing na napakaraming na nagka-crave, na nagde-desire na ikasal. Na tayo at some point in time for many months or years that we long to be married, especially to our husbands or our wives, and naibigay na ni God sa atin to. And let's be grateful for this and give Him glory and live lives worthy of God. Dumiretso tayo sa Titus chapter 2 verses 3 to 5. Sabi dito, likewise, siguro medyo similar sa binabanggit mga iba-iba klaseng tao, ages. Sabi, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands so that no one will malign the word of God. Sa yung note ng NIV Study Bible dito, si Sherwin at si Millet, meron silang NIV Study Bible. Malaking tulong yan sa atin, sa ano rin, ako personally for my Bible study. Sabi dito yung likewise, binabanggit dito kasi yung moral standard yung apply sa women, pareho din ang ina-apply sa men. Okay? Pero nabanggit nga dito ulit about being pure. And after being pure, nabanggit dito about being busy at home. Busy at home. So isang advice, isang practical siguro sa purity is, let's be busy. Let's not be idle. And siguro naalala ko lang na nung single ako and talagang major struggle ako sa purity or sa impurity, I was going to different brothers, confessing, asking for help, asking for discipling,
pinutan ko yung isang house church leader ko, si Jeric ang pangalan niya. And sabi niya, nung nagtanong siya, idle ka ba? And ang time na yun, nag-work naman ako, pero hindi, aside from work, medyo idle ako. And sabi talagang, pag idle ka, malaking bagay rin yun na nakaka-tempt sa purity o sa impurity mo. No? And kung tayo ba, narinig din natin yung kasabihan na idle hands are the devil's workshop. Idle hands are the devil's workshop. Isipin mo, sa Bible ba yun? Marami tayong narinig ng mga kung ano ng mga kasabihan sa mundo. Yung iba sasabi nila galing sa Bible, minsan galing naman sa Bible, yung iba wala, or yung iba medyo na iba yung ibig sabihin, or na iba yung wording. Pero actually ito, medyo sa Biblia siya, sa The Living Bible. Ito sabi sa Proverbs 16 verse 27, yung Living Bible, sa pag-aalam ko, medyo paraphrase to, pero sabi nga, idle hands are the devil's workshop. Idle lips are his mouthpiece. So, pag idle daw, ang isang tao, parang medyo naging workshop ni Satan. Kung baga may pagkakataon si Satan to work in idleness. So, siguro ito yung natutunan ko sa house church leader ko dati nung singles ako, that idleness could be related to purity or impurity. Kaya hindi daw dapat tayo nagiging idle. And siguro for me right now, medyo mahirap-hirap din to kasi as some of you know, unemployed ako ngayon. Although of course I drive for my wife, I do some other things. Pero nag-usap nga rin kami si Alvin. Sabi ni Alvin, alam mo, whether nag-work o hindi, ewan ko lang kung nami-misquote kita Alvin na, pero ang importante, ano yung ginagawa mo sa oras mo? And nakikita ko naman talaga, let's say someone like Alvin, parang lahat na yata ng oras niya, nabubusin niya sa ministry. Ako nung kanina, he asked kung pwede mag-share ngayon. I did not hesitate kasi alam ko na Alvin was busy not for selfish things, but he was really working for some preparations para sa PDC. Hindi lang para sa ICOC Bella, pero para sa buong ICOC Philippines kasi part siya ng media team ng ICOC Philippines. And so parang appreciate people who are not idle and are continue to work hard for God's kingdom, for God's church, and for God's people. Okay. And kapatid, kung nakikita natin, yung idle hands pala, workshop ng devil, it would be good, kung isipin natin, ano nga ba? So how does Satan attack us? Especially sa impurity. Ako sa totoo lang, there were really times, not just my single life, even siguro got married, campus, I would struggle big times impurity. And talagang pag I struggle with impurity, parang nag-shutdown ako. Parang hindi ako makapag-D-time dahil sa guilt, dahil sa hiya, para pupunta akong divo o service, insecure ako, or praning, kumbaga, paranoid ako, or anxious. And parang isko, ito lang pala, kahit itong impurity lang gamitin ni Satan sa buhay ng isang disciple, kaya niyang i-shut down. Pwede hindi naman talaga, posibleng hindi mawala sa church tong tao to, pero nagiging ineffective. So we have to learn also as disciples, as we grow as disciples, how does Satan attack us? And gusto ko lang mag-share something sa nakikita ko sa Biblia, or maybe some of you know these things already, pero mga aspects of temptation, kumbaga. Basahin natin dito sa 1 John chapter 2, verses 15 to 16. So titingnan natin kung paano ba nat-attempt ni Satan. Kasi Satan, sa pagkaintindi ko, matalino siya. Mas matalino siya sa atin. Hard to believe, Kumbaga, and actually, I do believe that Satan knows us more than we know ourselves. Mas alam niya pa siguro ang human nature kaysa sa sarili natin. Sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16, sabi ni John, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ulitin ko to. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So verse 16, for everything in the world, so ito daw yung mabagay na nasa world, sabi, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life come not from the Father, but from the world. Ngayon, i-connect natin to sa ito. Kung tingnan nyo, I hope nababasa nyo pa yung text dito. In-underline to the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito daw yung binabagit ni John na
everything in the world. Categorize niya as lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung titingnan naman natin sa Genesis, all the way back to the first book of the Bible in the Old Testament, sa third chapter pa lang, Genesis chapter 3, verse 6, Adam and Eve, sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. This is not the time, husbands, na mag-finger pointing. Sabi na nga ba, yung babae talaga yung nauna, yung babae nag-tempt sa akin. Hindi. Pero titingnan natin dito na, i-underline ko ulit, no? Yung tree, yung fruit ng tree was good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. And alam to ni Satan, alam to ng serpent, kaya nagamit ito para matempt both si Adam and si Eve. And hindi lang dito, titingnan rin natin, kung bumalik tayo sa New Testament, sa Matthew chapter 4, tsaka sa Luke chapter 4, hindi ko na siguro babasahin muna lahat ito, pero kung medyo familiar tayo sa mga Gospels, ito yung temptation ni Jesus sa Matthew 4 at saka sa Luke chapter 4. Ngayon, gumawa lang ng konting chart, konting grid, titingnan natin yung mga scripture na gino through natin from 1 John chapter 2, Genesis chapter 3, Matthew 4, and Luke 4. Na makikita natin sa 1 John 2, sinabi nga, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sa Genesis chapter 3, verse 6, sabi, it's good for food, pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom. And makita mo to, the lust of the flesh, good for food. Kung ba yung tawag ng katawan mo. The lust of the eyes, pleasing to the eye. The pride of life, desirable for gaining wisdom para maging prideful ka. Sa temptation ni Jesus, sa Matthew 4, sabi ni Satan kay Jesus, if you are the Son of God, kung ikaw, totoo ba talagang anak ka ng Diyos, then tell these stones to become bread. Sa Luke 4, sabi, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Bread, kumbaga, that time, siguro alam natin, Jesus fasted 40 days, 40 nights. Hindi ko I doubt kahit natin, malamang, alamang, si Jesus ay gutom. Gusto niya kahit konting bread man lang. Yun yung tinatawag ng katawan niya. Kaya sinasabi, the lust of flesh, it's good for food. Make bread for yourself. Sa Matthew 4 naman, sabi rin, ang temptation ni Satan kay Jesus, all the kingdoms of the world and all their splendor. Ako sa totoo lang, sa Luke 4, sabi, I will give you all their authority and splendor. So mahilig ako tumingin minsan sa Facebook yung mga travel pages kasi ang gaganda ng mga pictures ng mga sa nature, mga mountains or mga castles or yung mga big structures, and dazzling to, pleasing to the eye. Ginamit rin to ni Satan to tempt Jesus. Ano pa yung ginamit niya? Sabi niya, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. Sa Luke 4, if you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. Titingnan natin, isa-save ka ba ni God, ng tatay mo? Pagpapadala ba siya ng mga anghel para ligtas ka? Kumbaga, challenge yung ego niya. So kapatid, if you look at this grid or this matrix, there are three aspects to temptation, kumbaga. Ito yung mga bagay na galing sa world. Yung flesh, yung tawag ng katawan mo, whether it's food, it's sleep, or it's yung lust natin, or yung struggle for impurity. Tapos yung lust of the eyes, maganda tingnan, nadadazzle tayo. Or the pride of life, na gusto natin maging wise, gusto natin mag-acquire ng knowledge, gusto natin i-build up yung sariling ego. Mga kapatid, how is our ego? Kamusta ang ego natin? Kamusta ang pride natin? Gusto lang ba natin na maging bida tayo? Gusto lang ba natin sumika tayo? Gusto ba natin na mataas ang tingin ng mga tao sa atin? Ma-impress natin yung mga tao sa paligid natin? The pride of life. These are the three aspects of temptation sa pagkaintindi ko. Siguro sa ganitong paraan tayo pwede ma-attack ni Satan. From Genesis chapter 3, when Satan was tempting Adam and Eve,
to the Gospels when Satan was tempting Jesus himself until sa Pauline letters na. Sa New Testament na, John is also talking about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Maging on the lookout tayo sa ating sarili. Kamusta ang ating lust ng flesh? Kamusta ang ating lust of the eyes? Kamusta ang ating pride of life? How are we standing up to Satan in these three areas? And tanungin rin natin, alam naman natin magkwento ng temptation ni Jesus. How did Jesus overcome temptation? I think alam naman natin that Jesus overcame it through God's word din. Through God's word. Okay, ngayon ituloy natin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 16 concerning married life. Sabi ni Paul dito. Now for the matters you wrote, quote, unquote, it is good for a man not to have sexual relationships with a woman, end quote. Verse 2, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband. Walang vague dito. Walang malabo. Malinaw to. And sabi sa verse 3, the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Sa verse 4, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. I say this as a concession, not as a command. So I hope na naiintindihan natin what Paul is talking about here. Titingnan lang natin sa verse 3, yung mga notes to ng NIV Study Bible, siguro alam natin sure with ni Millet, meron silang NIV Study Bible. So verse 3, sabi dito, married couples should have normal sexual relations. Una sa lahat, clear na clear, the sexual relations only with your own spouse, your own husband, your own wife. Sabi, permanent abstention deprives other partners of his or her natural right and may be conducive to temptation. So wag daw masyadong matagal na walang sexual relations kasi mahirap to sa temptation. Sa verse 4 naman, in verse 4, yung the wife does not have authority, sabi ng NIV Study Bible, both husband and wife have conjugal rights and exclusive possession of the others in this area. Okay. And sa verse 5, sabi, in Scripture, do not deprive each other of sexual fulfillment. Sabi, the Christian deprived of normal sexual activity with his or her marriage partner may be tempted by Satan to sexual immorality. So ang nakikita ko lang dito, dapat tayong husband and wife, medyo nagtutulungan tayo to avoid temptation. Ngayon, this is something na para sa akin, I've been in the marriage ministry since 2006. We've been listening to marriage lessons, marriage Devo dati. We've been counseling married couples for 18 years now. Parang sa akin, hindi ko talaga nakikita na merong married couple na masabi kong perfect talaga sa kanilang physical time together. Kasi ito sa akin na pag-usapan namin sa kabagan ni na some of us here, magkaiba talaga ang lalaki at ang babae. Na-share ko lang sa isang brother, nabasa ko sa isang libro, sabi, a man, I'm not talking about man in general, not disciples, but a man thinks about sex 33 times more daw than a woman. 33 times more. Kaya daw minsan mga ilang beses natin, hindi naman ilang beses, pero we've heard the wife say na, itong asawa ko parang, alam mo, parang sobra naman. And yung lalaki naman, bakit ba ayaw ng wife ko? Mabaho ba ako? Ayaw ba sa akin? Ganon. Pero meron lang talagang difference. And I think God created us that way. Talagang merong malaking gap in terms of siguro, not everyone, pero kadalasan siguro, yung drive ng lalaki is so much more than the drive ng babae. And maybe God wants us to work together to
to figure things out. Or maybe we will not really figure things out for quite some time, pero doon talaga na magagaling na we're getting to thresh out our differences as a male and as a female. Ayun. Kung for those of you na may free time, I would suggest na basahin nyo rin yung libro. Hindi siya spiritual book masyado. Hindi siya yung Men Are From Mars, so Women Are From Venus. Naalala ko lang ng counseling namin nila, binasa sa amin yon ng aming sector leaders. And malaking tulong to understand the big difference between a man and a woman. Okay? So mga kapatid, brothers, sisters, I think alam naman natin karamihan na how to be pure or how to avoid impurity. Marami sa atin dito medyo matagal ng disciple, hindi lahat, pero marami sa atin. We've heard a lot of advice already. Si Alvin, alala ko just 1 or 2 months ago, parang binili niya isang advice daw isang brother na pag medyo nagtitempt ang isang lalaki, may nakitang babaeng maganda, sabi, i-imagine mo na lang, yung itsura ng babaeng yan, mukhang baka. Okay yan na. Parang habang mukhang baka eh. Siyempre, hindi ka naman ma-attract sa ganun. Pero the thing is, it's largely a matter of following the Bible and the Spirit para sa akin, ang purity. Ngayon sa Proverbs chapter 5 verses 15 to 9, sabi dito, Proverbs 5:15 to 9, drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in the public squares, let them be yours alone, never to be shared with strangers. So verse 18, may your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer. May her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. May inad lang ako dito na link, nabasa ko tong article 7 years ago, no? Sa short article, pwede i-google siguro sa desiringgod.org. Google niyo lang, Rejoice in the Wife of Your Youth. It's just a short article in the form of a letter to a husband, how to avoid na maligaw na landas, how to avoid committing adultery, na you rejoice in the wife of your youth. Siguro wala pang 5 minutes para basahin, so pwede lang i-google mga brothers. Pero dito sa verse 15, sabi dito, drink water from your own cistern. Cistern yung, nakita namin nila ito sa Turkey or sa, parang lalagyan ng tubig, yung parang storage ng water, kumbaga. Ang binabanggit daw dito, your own cistern, your own wife. Drink water from your own cistern, from your own wife. Sabi sa NIV Study Bible dito, let your own wife be your source of pleasure. Yung asawa natin, yung wife or yung husband, siya dapat ang ating source ng pleasure. Just as water refreshes a thirsty man. Wells and cisterns were privately owned and of great value. So siguro pwede na natin ihambing sa spouse natin na kumbaga atin siya. This is my wife, my husband, and is of great value to me. Sabi, in the same way, we should never let our spouse, in the same way that we should never let our spouse be shared, dapat we should also never allow ourselves to be shared. Malinaw to that we should keep the marriage bed pure. And sabi, we all, mga kapatid, we all have our love stories. Nalala ko yung si birthday boy Sherwin, di ba sinashare ni Milet? Ilang dekada ng, alam mo, pinagpe-pray ni Milet na ito yung maging lalaki na papakasalan niya, and then eventually kinasal nga siya, kumbaga, and appreciate ni Milet, si birthday boy Sherwin, turns 20 plus, 21 today. Diba? And tayo, we all have our own love stories as married couples. So mga kapatid, brother, sister, let's individually rejoice. Rejoice in your own love story. Rejoice in your own lover. To end, magbigay lang ng konting challenge or challenges. Ayun. Whether or not we struggle with purity, maganda siguro na we have our D times. Mag-set time tayo with our discipler, could pray, and discuss kamusta na yun with our purity. Feel free. If you're doing great with your purity, share mo rin.
You could also ask your disciple siguro, kamusta na sa purity niya? Alam mo yun? Confess anything that needs to be confessed. Kahit temptation level pa lang, para matulungan tayo na hindi na umabot sa sin level. And then we can share how you can help each other with purity. Pare-pareho naman tayo, whether disciple or discipler, we all have our own struggles. So magtulungan tayo at mag-share tayo paano tayo pwedeng tumulong sa isa't isa. So yan ang gustong i-share sa ating ngayong gabi mga kapatid. Maraming salamat ulit sa ating lahat. Awesome! Yes. Thank you, Nico. Salamat. Thank you. Maraming salamat at mukhang hindi makaka-relate masyado si Tita Josie ngayon, pero meron siyang ma-share naman ngayon sa mga kabataan, sa mga anak niya, no? Pero yeah, purity. Anyway, sige ako naman unang let's respond. Konti na naman tayo. Kung pwedeng mag-respond lahat, okay, mas okay. Yeah. Thank you again, bro. Sobrang exhaustive. Saka kumpletong-kumpleto yung lesson mo tonight. Although it's about purity, it's about how to overcome yung impurities natin, no? Pero I like how you discussed about it's not just yung pinabilite mo pa yung lust of the eye, yung pride natin. Ang ganda kasi consistent talaga si Satan, no? Wala pa lang sa creation ang makikita natin doon ay mukhang nasa advantage tayo kasi pinakita ni Nico yung skills ni Satan na mukhang pareho sa creation kay Jesus and even sa New Testament disciples, no? And I like how you cited yung mga napakadaming scriptures. And matagal na akong hindi nagsa-cite ng ganung karami kasi I always think that baka hindi makuha ng lahat, pero as an audience mas na-appreciate ko, bro, kahit na maraming scriptures na sa yung scripture, even if you do not disciple, explain, yung scripture alone, talagang madi-disciple tayo. Thank you, bro, sa sobrang kailangan natin. Kahit na matagal na tayong married, anything can happen. So, yun lang ang alam ko na mas strong disciple pa tayo, lalong-lalo na kung weak disciple tayo, anything can happen talaga in terms of our purity. Yeah, sa'yo nga, yung kanina, yung illustration mo, bro, yung bad pa lang. Social kayo, bro, sa YouTube, bad. Stop mo na, patayin mo na, bad pa lang. Pero yun nga, yung sa amin naman, karumal-dumal naman. Yung if you look at a woman, natatempt ka sa woman, tingnan mo, pag di-disciple mo naman namin yung mga disciples, think about it, baka sila, baka. Ganun, yeah. So, tapos kung hindi pa tapos yung pagkabaka nila, may natatempt ka pa rin sa baka, ilabas mo daw yung
yung ilabas mo daw ang samurai mo. Tapos, chap-chapin mo ngayon yung baka. Ganun. So, ewan ko na lang kung magkakalast ka pa dun sa babae. Di ba? Kung baka na siya, na-chap-chap pa. Di ba? So, anyway, so, pero I appreciate like what Roland said, only in our church yung pinag-usapan. Eh, kasi ito yung scheme talaga ng Satan. So, thank you bro for thank you for kailangan na kailangan ko personally. Ayun yung gusto ko na rin like confess, hindi lahat ng pero generally like nag-decide pa din ako. Tapos alam ko busy si Idel minsan, tapos hindi ako tawag agad sa inyo, ganun. Pero sakto naman, ayun, iPhone, yung isang disciple sa Quezon City, and then nag-confess ako sa kanya, nag-impure ako, ganun. And sakto naman na yung nag-confess ako, mas marami pala siyang i-confess in terms of his purity. So, nagkatulungan kami. When I confess, nagkatulungan kami na kailangan namin na maging tama. Yeah. Bro, basta marami yung practicals mo, and even yung scriptures mo. I love everything about the lesson. Yun. So, nawawala. Yun. So yun bro, thank you for the lesson. So yun, makakatulong at magbabaon ko yung lesson na to sa mga susunod pang mga buwan at taon. Okay, so sino naman ang susunod na mag-respond sa ating lesson? Yung taga-Apayaw kaya? Apayaw. Balita ako ay dahil pupunta ang dalawang taga-Apayaw. Johnny, kasi yun. Ayan bro, si Cecil kasi nagpapahinga bro dahil masama yung pakiramdam niya. So pinapasok ko na sa loob. Medyo na rito. Pero anyway, bro, maraming salamat sa lesson na binigay mo sa amin. And, hello bro, hello. Narinig ka namin bro. Medyo mahina signal pero hindi ko mabuksan yung video dahil mahina signal. So, ako naman, ang number one na panangga ko para maiwasan yung pagiging impure is, sa akin kasi, alam ko yung reciprocality na alam kong yung pag nag-impure ka, babalik at babalik din sa'yo yun. Ikaw rin yung ma-hurt. Tapos, yung relationship mo sa asawa mo ay masasaktan. So, dahil mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung pamilya ko, ay ingat na ingat ako na maging impure because I love my family so much. I have a daughter, I have my wife. Ayaw kong may mag-impure din dun sa anak ko at saka dun sa asawa ko. So, para maiwasan yun, I just really need to guard also my heart every single day. So, awesome naman kasi sa ngayon, siguro yun yung strength ko talaga sa ngayon kasi ang palaging nasa isipan ko is every single day dapat I need to really be pure talaga. Kasi ayaw kong bumalik lahat ng whatever na ano ni God sa akin, sa pamilya ko. So that's my number one talaga. Strength sa ngayon, yung purity. Pero anyway, napakahalaga itong mga scripture na ibinigay mo sa akin
Dahil nare-remind yung nung binata ako, nung young Christian ako. Kasi ito yung struggle ko nung young Christian ako. Pero sa tumagal-tagal na panahon, unti-unti kong nare-realize, unti-unti ako nagmamature, na you should look for a woman as sacred. Parang yung mga ano na yan, yung mga woman na yan, hindi baka ang tingin ko, kundi iyan a creation ni God. Dapat you need to take them see them as sacred. So you need to respect them, honor them. Kasi kawangis siya ng nanay mo. So yun yung ano ko, yun yung ano ko sa lalo sa mga babae. I need to really respect them, yung high respect sa kanila. Pag mataas yung respect mo sa kanila, hindi ka na makakatingin ng hindi ka na makakatingin ng kung ano, ng haughty eyes. So, mapapalitan yun ng pagmamahal, yung godly love, yung tinatawag, reverent love, yung you care for them, you basta higher than that. So, ang ganda kasi ng kiramdam pag ganun, kasi you take care of them and ikaw yung magiging example sa kanila to bring them to heaven someday. Na makikita nila, oh, bakit si Kuya Johnny, pagkasama ko ay parang at is ako sa kanya, parang ganun. Hindi sila na-intimidate sa akin, hindi sila yung parang yun nga. Paglapitan ako ng mga babae whatever diyan. Bro, ayun, kuya, ganun lang sila. Because maganda yung pakikitungo ko sa kanila. Never ako nag-isip ng negative or impure sa kanila. That's why they feel kuya, they feel basta ganun. And yun lang ang ina-appreciate ko kay God kasi unti-unti kong nakoconquer yung mga ganong weaknesses. Pero dapat I guard also my heart by having a great quiet time and to be always spiritual every single day. Kasi si Satan never sleeps, di ba? So, parang yung lion yan, di ba? Palagi nagbabantay na pag down ka, saka ka aatakehin. Or pag idle ka, saka ka aatakehin. So, ang ginagawa ko is I always make myself busy. Doing our business, basta everything, serving my family. So, yun bro, yun ang nakakatulong sa akin sa ngayon. And thank you very much. Kasi na-remind ako na ang daming mga kailangan. Napakahalaga na always be pure in the eyes of God. Para sa gayon, always pure din yung love mo sa asawa mo at saka sa pamilya mo. Yun lang bro, thank you very much and God bless. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Johnny from Apayao. Meron bang gising pa ba si Roy, Ami? Ami, nandiyan ka pa ba? Parang wala nang tag. Ami, nandiyan pa ba kayo? Si Roy? Ay, baka nakaalis. May pupuntahan pala yata siya. So, si Oliver, younger than us, Christian. Pwede ka ba, Oliver? Kaya mo dyan sa may, sa labas? Oliver? Wala yata. O, sige, na lang. Muna. Sino pa ba? Si Jeff. Ayun, si Sherwin. Birthday boy. Birthday boy muna. Ayun, ako na. Yun, go birthday boy. Hindi pa ako inuulo ka ng asawa ko ng spandi. Actually, yaman din lang na kami yung apple of the eye ni Kuya Nico ngayong gabi. Di mag-respond na tayo. Actually, yung message ni Kuya Nico, talagang hindi to nawawala sa panahon. Diba, kalimitan sinasabi natin to timely, no? Sa akin, hindi. Hindi siya nawawala sa panahon. Kasi even I remember, even sa campus dati, si Kuya Ariel, meron siyang dinidisciple na evangelist din. Na in public, inano ni Kuya Ariel na sabi niya, isang evangelist na married tapos na fall sa ganito. So, ibig sabihin,
alam niyo yun, walang sinisino pagdating sa purity. Evangelist ka, married ka, walang exempted. So, even tayo, like tayo, may asawa na tayo, hindi tayo exempted. Kaya, ito bro, talagang it's alive, it's a real issue na kailangan talaga nating pag-usapan. And doon naman sa message mo about kung nakakamusta ba natin yung mga, kung may dinidisciple natin regarding this issue, medyo guilty rin ako kasi hindi ko pa nakakamusta rin yung dinidisciple ko regarding that issue. And another thing bro na sinabi mo yung ano ba yun, yung nagustuhan ko yun sa Proverbs na regarding sa pagiging idle. Idle hands are devil's workshop, no? Idle lips are his mouthpiece. Naalala ko nung sinabi mo dito, idle hands are devil's workshop. Message din yun ng isang evangelist na si David, alam niyo yun, married na siya. Nagising lang siya, naglalakad-lakad lang siya sa patio nung nakita niya si Bathsheba. And sinabi ng evangelist na yun na at that time, because David is idle, na-caught off guard siya. So, ang laking bagay na yung how we treat our idleness, no? Kasi baka ito yung nagiging ano natin, trap natin. Ayun, and ano pa ba? Yung ano din, bro, yung no impure things can enter the kingdom of God. And isa to sa convicting na mensahe. And ayun, later on, because mag-share din ako sa tawag nito sa Rise Up. And ito rin yung nakita ko bro na kasi Revelations 19, ang topic ko dun is yung Babylon. And ang malaking andun is yung idolatry and adultery, no, na parang hindi ka makaka-enter sa kaharian ni God kung meron kang these things na hindi mo pa na workout sa sarili mo, bro. And maraming salamat again for this, and especially for talagang highlighting us all throughout. Thank you sa message, bro. Okay. Jeff, ikaw na. Si ano ba si Millet, ikaw Millet. Ako, ayun, thank you bro for sharing God's word for tonight. Na-appreciate ko bro yung yung message kasi hinimay-himay mo talaga yung scripture, alam mo yun. Tapos yung mga examples mo, and ako thinking about assessing myself, no? Parang pagka ina-evaluate ko, kumusta yung purity ko? Parang as wife, kumusta yung purity talaga before God and before my partner? Siguro, looking back, when I was in campus, parang sabi ko nga naku, parang sobrang grateful lang ako. Just to be honest, no, I'm just so grateful na si God, binigyan niya talaga ako ng partner. Kasi sabi ko, because this is one of the things na talagang naging weakness ko siya, na nako-commit ko siya kasi when I was in campus na nawala kami sa church, gano'n, and katulad nga ng sabi ni Sherwin, walang exemption leader ka man, alam mo yun, mataas man ang pinag-aralan mo, edukasyon mo, saan ka man galing, hindi ka exempted sa pag-fall ng sa impurity. And ayun, kaya grateful ako na I have partner in life. I'm grateful na si God nag-provide talaga siya ng partner sa akin kasi for now parang I can andun lahat ng mga privileges, lahat ng mga benefits na i-enjoy yung partner ko talaga. And alam mo yung keeping myself pure with my husband, di ba? Before my husband na
tanging parang all the pleasures, all the gifts na binigay ni God inside marriage na in-enjoy mo, sobrang ano talaga, saving grace siya para sa akin. So, nire-reflect niya na talagang ano lang, to give back ulit yung pasasalamat sa Diyos na parang sabi ko ka nga kanina, ay salamat, I'm married at salamat kasi yung word ni God, kinifeed up tayo ng word ni God about these things kasi ito yung ano natin ito yung pinanghahawakan nating convictions na talagang si God, because God is pure, God is holy, so we are going to present ourselves pure and holy before Him, and as well as syempre dahil with our partner nagtutulungan ang bawat isa na maging pure before God. So ayun, thank you bro for the message. Yun. Sige, ako naman na. Okay. Again, maraming salamat Kuya Nico sa napakagandang mensahe. Talagang mapa-campus, pwede yung message, mapa-singles, pwede yung message, lalo pag struggle sa purity. Pero mas lalong-lalo na para sa mga tulad nating marriage. Sabi nga nila di ba kapag singles ka, parang ang mga marriage hindi na sila nag-struggle sa purity, no. So, I agree dun sa sinabi kanina ni Nico na even the marriage struggle more sa purity. So, yun lang bro, napakaganda ng mensahe mo, na remind lang ulit ako dun sa marami ng marami ng messages about this one pagdating sa purity, and isa sa mga na-remember ko din na mensahe nung nag-attend kami sa APLA noon sa Bohol, yung marriage and family. So main lesson doon bro is about purity and about how to make marriage pure at saka paano mag-work yung marriage. And isa sa mga topic doon is very important ang sex sa married life din ng mga disciples. So how we could protect one another, ganyan. So siguro isa to sa mga na-remind lang ulit ako na lesson mo na with regards dito, more na mag-grow tayo as a disciple, how we could help one another, how we make each other pure. So ako siguro napansin ko, parang dahil sa pagka-Pilipino siguro natin, medyo tabu pa rin pag-usapan yung mga details ng purity. Pero one thing siguro na mas kailangan nating mag-grow, how we could help out one another siguro is openness regarding sa purity, even sa sex life, how often, mga ganun, hindi pinag-uusapan pag nagdi-D-time, di ba? So siguro isa yun sa mga kailangan nating ipag-grow. So tulad nga nung mga shinare mo kanina, even evangelists fall, di ba? Or even leaders fall into immorality, impurity, and hindi ito excuse or hindi tayo, ako personally, hindi walang immune pagdating sa purity. So all the more ako personally na kailangan kong i-guard yung heart ko, how to be pure. And I'm just so grateful for my wife kasi napaka open namin pagdating sa purity namin. Yung temptation level pa lang talaga pinag-uusapan namin, and we talk more of how often we will do it, ganyan, ano ang mga temptation ng bawat isa, how we could help one another, ganun. So siguro sa ngayon, in response siguro with regards sa disciples, mga ganyan, siguro yun pa yung kailangan kong pag-grow. So how we could talk more often about it, how we could help one another about it. So, yun yung sa akin na kailangan ko din pag-grow. So, yun lang. Salamat, Kuya Nico, sa mensahe. Okay, sino pa? Sino pa ang gustong mag-respond? Si
Manong Gren, nandyan ba si Manong Gren? Manong Vicky, nandyan ba? Bro, tulog na. Yun. So, si Manong Gren ang bigising. Narinig mo, bro? May nakaabutan ka? May naabutan lang ako konti sa mga response na lang. Ganun. Oo. Okay. Wala, ang ano ko lang. Okay. Magano pa ba ako? Magre-response pa ba ako? Okay, sige na. Hindi na, bro. Si John and Oo, Joby na lang. Si Joby na lang, bro. Hindi na. Hindi na pala. Si Rosia na lang. Ako na lang. Good evening. Ayan. Thank you, Nico, sa lesson mo tonight. Ang na-appreciate ko dun sa message mo yung yung sinabi mo na kailangan temptation pa lang nag-guard mo na yung sarili mo, ganon. So, totoo yun kasi kailangan ma-identify yung kung ano yung mga weaknesses natin, mga ganon. Kailangan alam natin yung kung saan tayo mahina, wala tayong strength to control, ganon. Kasi kung na-identify natin yung mga weaknesses natin, yung mga temptations natin, mas mapoprotektahan talaga yung purity natin. And yung isa pang na appreciate kong sinabi mo, yung sa last part na kung meron tayong ini-struggle, kailangan ino-open up siya kaagad. Yun. So, mag-seek ng help sa mga disciples o kaya mga mature disciples, ganon. Kasi mahirap talaga pagka lumaki na ng lumaki yung impurity, yung struggle, ganon, na hindi siya na-open up. And ako talaga, yan yung weakness ko. Kasi hirap na hirap talaga ako mag-open up sa mga disciples. And hindi ko alam kung kanino ako mag-o-open up. Parang ganon. So,